Ayun Oo po. pala. Tao lang po. Yung isa kasi, tawag natin doon, ill-fitting, hindi maganda pagka ano mo siguro, o Ang kaya baka masyado communication. na matagal. Opo, pwede rin po yun. Kasi Kaya tingnan 8 din po years na natin po yung siya blood pressure nyo. nagtabaso Nandito lang. na rin lang kayo eh. Para na rin po, paggamot na rin po kayo sa high blood nyo. Ayan. Oh, Yung parang, ayun nga po, doon ako parang high blood po ako eh. Oh, edi maganda yung sinabi ni Doc Mary Jane. Pwede Opo. kang pumunta daw doon sa clinic ng PCSO dito sa May Shaw Boulevard. Hanggang linggo raw bukas yon. So 7 days a week, 8 a.m. hanggang 5 p.m. Pero kung magpapabunot ka, huwag kang pupunta ng after 3 p.m. Kasi sabi ni Doc, mahirap na daw yon. Dapat agahan mo. Tapos sabi din ni Doc, isabay mo na yung pagpapacheck up ng high blood. Okay. Opo, mas okay po. Sige po naman. Ay. Okay po, Doc. Sige. Maraming salamat sa iyo, Mary Jane. Ayan. Doc, meron pa tayong isang caller ha. I-entertain na rin po natin si Ramses Tabs mula naman po sa Davao de Oro. Ramses, magandang hapon. Magandang hapon po. Ayan. Sige, Ramses, ano yung gusto mong itanong kay Doc? Kailangan ko pa lang po ng gamot para lang po sa sugat ko po. Sugat saan? Sa giliran ko, malapit sa kilikili po. Malapit sa kilikili. Ano yung cause ng sugat na yan? Na sugat po ng ng bote. Bote. Ayun, Dok, paano po kaya yun? Pero Pag yung gano'n po, na na ng doktor to, may tahi na po siya. Natahi na ng doktor. So, ang kailangan mo ay libreng gamot para dun sa sugat sa tagiliran. Okay. Hindi ko po sinatanggalan Kala, napakalayo po niya. Oo. Teka, Nasa sige. Davao de Oro po, Ramses, sabi niya. pakinggan Opo, natin yung malayo sinasabi po ni ito. Doc, ha? Ano po yun, Doc? Palagi ko malayo ata siya. Nasa Davao ba? Opo, nasa Davao de pagkain ko. Oro, Doc. Paano kaya yun? Pero, Yung pinakamalapit na health center po, meron yun. Hindi naman lalabasan yan. Kasi meron naman mga gamot ang DOH para sa mga ganyan po. So ang suggestion nyo po kay Ramses ay dumiretso na sa mga health center. Tama po ba, Doc? Opo. Dahil Doon nagpo-provide po sa health center, baka may mga gamot po sila doon. Opo. dahil nagpo-provide ng DOH ng mga libreng gamot din po for the wounds para sa Opo. sugat. Ayun. Opo. Kasi po ang PCSO, Metro Manila lamang po muna ang covered for now. Ganun po ba yun, Doc? Opo, yung outpatient. Opo. Yung outpatient. Ayun. Although may branches po kami sa mga iba pong ating mga projects po yun ang nagagawa natin. Opo. Pero dito po sa atin sa mga medical services department, naka-confine pa rin po kami dito. Saka ako lang po yung sa mga medical mission na minsan nakakalabas. Minsan bihirang-bihira yun. Pero bihira pa kami nakakarating sa Mindanao doon. Ayun. Last year nasa General Santos po kami. Oo. Merong mga bihirang-bihira nagkakaroon din ng mga mission na ganyan. Opo. Naku, Ramses. O yun, narinig mo ba yung advice ni Doc? Punta ka daw sa health center. Baka may libreng gamot. Nakapunta na po. Ha? Nakapunta na po ako doon. Nakapunta na po ako doon. Kaso hindi lahat ng gamot makukuha mo doon kasi bibilhin mo talaga sa ibang botika. Ganun. Pero, Doc, kung halimbawa, meron pang, yun sabi kasi ni Ramses, hindi daw lahat pala ng gamot ay available doon sa health center. Kapag po ba ganun, pwede ba siyang mag-request sa PCSO? Although nasa Davao nga po kasi siya. Opo, ayan. Hindi na pa magiging practical. Yung sinasabi po niyo. Kasi po yung, na naman yun, antibiotic, alam ko meron naman mga generic yan, mga hindi naman ganun kamahalan po yun. So, antibiotic lang naman yan, saka pain reliever, siguro, konting vitamins para sa Kaya nga parang, baka mayroong iba pang mga gamot na hindi ko lang alam, hindi lang po natin alam. Opo, mayroon na po. hindi available nga talaga. Medyo mamahalin po eh. Baka merong iba na hindi lang po na alam ni Sir kung ano yung gamot na yun. Pero basically, kung antibiotic pain reliever yan, meron po yan sa health center.
Binibigay nila po yung mga pain reliever at sa antibiotic. Ang kaso lang yung para rin sa yung sugat sa lalim at saka pag may nangyari sa Ayun ang problema. Siguro, Opo, Ramses, opo. hingi ka na rin din ng advice dun sa DOH, sa health center malapit sa iyo kung saan ka pa pwedeng makakuha ng mga kulang na gamot. Kasi for now, yung outpatient kasi ng PCSO, nandito pa sa Metro Manila, hindi pa medyo malayo kasi yung lugar mo. Kung nandito ka sana sa Metro Manila, pwede kang papuntahin doon sa may Shaw Boulevard eh. Kaya lang kasi hindi na practical dahil medyo malayo yung area mo. Pero hintayin natin, sana magkaroon ng medical mission din dyan sa area nyo ang PCSO, no? At nang matulungan din Opo. kayo, Ramses, ha? Okay po. Sige, maraming salamat sa iyo, Ramses. Okay. Eto, Doc, ang third caller po natin ay si Danica Sonorio ng Malabon. Meron po siyang concern tungkol naman doon sa heart operation ng kanyang anak. Magandang hapon sa iyo, Danica. Hello po. Sige, Danica, go ahead. Ano yung gusto mong itanong kay Doc? Hello po, Doc. Sige po, opo. Kasi yung anak ko po di sure operahan siya. Ngayon po yung concern ko yung after surgery medical expenses. Yung mga gamot po, yung masasaklaw naman po ng guarantee letter yung bill. Pero yung after surgery po niya. Nagamot, yun ang concern mo, Danica. Apo. Oo. Apo. Yung mga Opo. post-surgery. Sige po, After pag surgery dalhin po. nyo lang po yung reseta nyo rito, pumunta lang po kayo sa clinic, dalhin nyo yung, siguro, makakatulong din po yung certificate niya, kung meron po yung medical certificate, kung ano yung madadala nyo. Pero ang pinaka-importante, dalhin nyo po yung reseta at titingnan natin kung ano meron tayo dito. Ayun. Mabibigay Ang namin pedya sa po, inyo. meron Kung po kailangan kayo. palitan ng yung, kung may maipapalit tayo ng iba, tingnan na po natin. At kung may iba pa po tayo mapagbisilbihan sa inyo, gagawin po natin yon kasi baka mamaya may mga kailangan pa kayo sa ospital. Meron mai-refer naman po namin kayo sa proper dito sa proper area po ng PCSO para kung ano pa po pwede namin ibigay sa inyo. Ayun. Wow, thank you O, po. Danica, basta make Opo. sure lang ha na pagkatapos ng operation ng iyong anak, i-secure mo na yung reseta, medical certificate, dadalin mo dito sa clinic ng PCSO sa Shaw Boulevard. Malapit ka lang naman, dito ka naman sa Metro Manila Opo. no? O, para titingnan ni Opo. na Doc kung ano-ano dun sa mga gamot na pang post-surgery, yung available doon at maibigay sa'yo. Okay? Okay po. Alright, maraming salamat sa iyo, Danica. Ayan, ako. Doc, ang dami ng mga interesado no sa tulong kasi talagang madami yung nagkakasakit sa atin ngayon no. Oo. Pero para lamang Opo, po para rin po sa iba rin, hindi lang po sa kanya. Baka may mga iba po tayo mga gustong kumuha ng mga gamot dito. Basta dalhin nyo lang po yung reseta nyo. Saka medical certificate lang po. Para alam Ayan. naman namin kung ano yung mga sakit ninyo. Tapos Opo. kung meron po kami dito, ibibigay po namin. Kasi po ngayon, January, marami-rami tayo ng konti ng ating maibibigay sa inyo. Samantalahin nyo na po, kumuha lang po kayo rito. Ayan, Doc. Mag-zero in lang po ako doon sa clinic natin dito sa Shaw Boulevard, ano. Pakiulit nga lang po para doon sa mga kaka-tune in lamang. Sino-sino po yung ina-accommodate natin para po doon sa ating libreng consultation? Paano po yung mga laboratory test kung kailangan at ire-require? Bahagi rin po ba yun ng mga libreng services dyan po sa Shaw Boulevard? Ngayon, so wala pa po tayong mga laboratory available except nga po yung ECG. Ngayon, kung pupunta po kayo, dala lang po kayo ng valid ID, no? Para naman makilala namin kayo at gagawa na po namin kayo ng record dito. Ang schedule po namin ay 8 o'clock ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Araw-araw po, Monday to Sunday. At kung meron po kayong mga dadaling kailangan ng mga gamot, dalhin nyo lang po yung reseta at saka yung medical certificate po. Kung sakali naman gusto nyo lang magpatingin o magpakonsulta, pwede rin po, punta lang po kayo rito. Hindi lang po medical at meron din po tinatawag natin na dental services din po. Ang amin po mga specialties, na sabi ko po kanina, ay kailangan makita mo na kayo ng in-house physician bago namin po kayo ma-refer sa specialty. Yun po yung ating cardiology, sa puso, neurology,
nephrology, pulmonology, po yung sa mga kidney, sa lungs, sa ENT po, yung sa mga tenga at neck, sa throat, gastroenterology, OB-GYN, urology, endocrine, orthopedic, saka ophthalmology. Halos lahat po talaga na sakop na po namin dito. Opo nga, Kaya Dok. punta lang po kayo. Nakakailang pasyente kayo a day? At siguro mga nasa 20 to 30 po. Madami rin Po, medyo, opo, pwede pa yun. Kaya po magdagdagan pa yun. Opo. Ma-accommodate din po natin yun. Paano po yung mga pasyente na interesado na magpa-check up dyan po sa clinic ninyo? Walk-in po ba or kailangan po nilang mag-pre-register? Walk-in lang po. Diretso lang po kayo rito. Sandali nyo lang po ID nyo. Oo. And saka yung anything na makikilala po kayo. Ayun, yun lang ang kailangan. Yung mga bata nga pala, kailangan meron po kasanang mga guardians na kasama, no? Na may dalang ID rin po. Okay. Doc, how about po yung mga bakuna? Meron po ba kayong ino-offer na ganyan? Kasi I remember nung last year, parang ang tagal bago nakapagsimula anywhere in the country yung flu vaccine. Parang nagsisimula na yung mga trangkaso. Parang may certain month yata yan na dumadating dito sa Pilipinas ang PCSO din po ba nag-o-offer ng mga free vaccines? Ay, hindi po. Hindi pa po namin nasasama yung mga vaccines po na pwede natin ibigay. Opo. Yung flu vaccine po, alam ko, as of now, parang hindi pa ata available for yung sa 2026. Oo. Mga around February pa yan. Opo. February. Bakit nga ba ganon, Doc? Kasi ina-update ba nila yan for parang baka may mga bagong strain? Ganon ba yon? Yes po, tama po kayo. Ina-update po yan. Kaya minsan nga may umaabot pa ng March yan bago lumabas. Hindi mo basta, hindi agad lumalabas. Opo. Kaya lang pakinabangan nyo, paglabas agad, pabakuna po kayo. Unless baka nagkamali ako kung baka this week nagkaroon baka nagkamali ako. Pagkaalam ko, wala pa po Opo. Siyempre, yan yung mga inaabangan namin, Doc, kasi usong-uso yung mga trangkaso, di ba? Tapos meron pa mga lumalabas na issue sa super flu. So, siyempre, inaantabayan na namin ng mga flu vaccine. Oo. Yes po. Maganda po yung mga bakuna yan. Pero isa rin po yan sa mga pinopropose po namin dito na sana magkaroon po tayo ng mga vaccines na ma-available para sa mga public. Sana nga, Nako, Doc, magpo-pause lang din po tayo. Very, very short po uli. Pero para doon sa mga kapatid natin, pwede pa kayong humabol sa ating live stream para sa inyong mga komento. Huwag kayong bibitiw, magbabalik pa ang programang Sagot Kita. Oops! Tunay ang kwento. Walang halong arte. Dito sa True TV, masaya, makabuluhan, at damang-dama. Abangan ang mga kwentong hindi mo pwedeng palampasin. Ako po, si Kuya Poy ng Heart to Heart. Tutok na dito sa Signal TV Channel 19. Ito ang True TV. Dito tayo sa totoo. Dito tayo sa totoo. May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at attorney ng bayan, attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify, and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo! Dito tayo sa mapagkakatiwalaan. Masarap kausap at madaling maintindihan. Dito tayo kung saan ang kwento ng buhay mo ang bida. Huwag ka nang mag-alala, mayroon ka nang malalapitan. Handang tumulong at magbigay ng kasiyahan. Dito tayo sa totoo. Masarap pakinggan ang katotohanan.
netizens, meron din kasi silang mga pahabol na questions. Ito po galing kay Elfa Soliva Vargas. Sabi ni Elfa, Doc, pag nag-request po ba ng ambulansya sa PCSO, may bayad po ba o yung driver o babayaran ang driver? Ang tanong po niya yung siguro sa transport, ano po? Opo, sa transport kasi po, wala pa wala namang... po kayo babayaran. O Oo. libre po yun. So kahit yung Opo, driver. kung yung baka, opo. Kung yun ang intindi ko, kasi baka ibig niya rin sabihin, baka mamaya nagkamali ako yung ambulance donation, baka yung may mga ganyan po eh. Pero hindi ko po hawak sa kabila po yun. Opo. Okay. Kung transport services, Elfa, hawak ni Doc yun, libre yun. Yung sasakyan yun na pwedeng tumulong na mag-transport doon sa pasyente from the hospital, pauwi ng bahay, ganon. Pero kung ambulansya, iba raw kasi yung may hawak nun, ha? O, eto naman, Doc, galing po kay Janet Papa Arceo. Sige, mamaya ko na babasahin yan, Janet, ha? Yung mga questions pala muna yung uunahin natin. Si Maggie Valenciano, sabi niya, pwede po ba ang mga may diabetes na magpa-check up? Pwede, di ba, Doc? Opo, pwede po. Meron nga po kaming espesyalista para dyan. Yun yung tinatawag natin endocrinologist po. So, kailangan lang Kami mga gamot po tayo sa diabetes. Meron po. Ayun! Pwede ka magpunta rin doon sa Shaw Boulevard, Maggie. Eto po, mula kay Floraliza Casido Salubre. Sabi niya, kailangan namin ng therapy sana sa may mga autism. Pero wala yatang program ang PCSO. Meron po ba? Aaminin ko po, hindi ko po masyadong memorize yan kasi yun po sa autism, sa kabila rin po department yan. Sa mga therapy na ganyan. I believe parang meron kaya hindi po ako sigurado. Iba yung may hawak, Opo. Floraliza. Ito naman po, Doc, kay Arlie. Pero pwede po sila mag-inquire dito. Meron naman pong front desk dito. Pwede mag-inquire kung gusto po nila. Ayun pala, Floraliza. Tanong ka dun sa front desk ng PCSO Clinic para maibigay din sa iyo yung details tungkol doon, ha? Doc, eto po, tanong naman ni Arlene Manonag. Sabi niya, pag magpapapsychiatrist po, Doc, libre din po ba ang gamot? Baka yung mga gamot Sa na ngayon, i-intake. Opo, meron po kasi kami mga ipopurchase din ng mga gamot para sa psychiatry. Sa ngayon, wala pa po, pero yan po yung isa sa mga ipoprocure na po natin within this year. Tingnan po natin kung baka in a few months, baka pwede na niyo makuha yung gamot niyo rito. Sana available po. Susunod na target na pala ni na Doc yan eh. Opo. May psychiatry din po tayo rito. Meron po tayong neurology and psychiatry. Ayun. Pwede ka rin palang pa-check up doon. Eto naman, Doc, galing kay Jen Dansol. Covered po ba ng free services ang pasta and cleaning? Ay, ako nasasagot, oo. Sinabi na ni Doc kanina, libre yon, di ba, Doc, no? Opo. Ayan. Basta may available lang po. Kaya lang, I think isa yung nga po sa mga kakulangan namin ngayon. Kasi nga po, ngayon nagpo-procure po kami. I believe ang talagang mas talagang nangangailangan ngayon mga bunot yan po, marami po pupunta rito. Mas bunot. Okay. Opo, ngayon. Tanong din po ni Laila Santos, ano po ulit ang schedule ng mga doctor or specialists ng PCSO? Saan na lang po kaya nila ma-check, Doc, yung mga schedule? Paano nila malalaman yung... Pwede po sa website po ng PCSO para makikita nyo po. Ang schedule po niya, kahit sabihin ko na po, Mondays, cardiology, tsaka neurology and psychiatry. Monday po yon. Pag Tuesday po, nephrology, pulmonology, tsaka ENT. Wednesday po yung gastroenterology, obstetrics and gynecology, urology, at endocrinology. Yun naman pong Thursday, yun po yung orthopedic. Pag Biyernes naman po, yun yung ophthalmology, yung sa mata. Yeah. Ayun. Nakumpleto na rin ni Doc yung schedule. Pero kung nakalimutan mo, pwede mong i-check yung official website ng PCSO. Doc, meron lamang pong gustong iparating na mensahe sa inyo si Joanne Patricio. Sabi ni Joanne, pakisabi naman po kay Doc na maraming salamat kasi yung hipag ko po, nasagot ang kanyang pang-chemo na gamot. Maraming salamat daw, Doc. Ayan.
Ay, opo. Yan. Yun ang isa sa mga available po na matulong ng PCSO. Mahal din ang mga chemo eh. Ay, oo naman. Grabe talaga. At saka mahabang gamutan kapag ka-chemo no, Doc? Opo. Oo, kaya talagang nakakaubos din yan ng savings. Ay, nako. Doc, sige po, bago po tayo magtapos, baka meron pa po kayong gustong idagdag na mensahe, paalala o payo doon sa ating mga kapatid na may mga concerns sa kanilang kalusugan. Napakinggan naman po ninyo na ang serbisyo po ng PCSO, open po kami talaga araw-araw, Mondays to Sundays. Ang aking po sinasabi ay dito po sa Medical Services Department. Libre po ating konsulta, medical at dental. Kung kayo po ay may mga kailangan mga gamot, dala niyo pa ng inyong mga reseta at medical certificate. At pag available po, pwede po namin ibigay sa inyo ng mga libre po yung gamot. At bukod po sa outpatient po, meron din po tinatawag na medicine donation tayo. Susulat lang po kayo sa mga request nyo at may mga requirements. At doon din po sa medical and dental mission, may mga requirements lang din po. Sulat lang din po kayo. At kung meron po kayong pang transfer, mga within Metro Manila lang po, or mga karatig ng mga probinsya, ng mga pasyenteng stable naman po, libre po, pwede po din namin kayo i-offer ng serbisyong yon. At nakikita po ninyo, araw-araw kami nagsiservisyo. Dito po napupunta lahat ang inyong mga naitaya, yung mga naipon na mga pera para po sa mga serbisyo natin sa mga tao. At yan po ang ating ginagawa dito. Kawang gawa, puso po ng PCSO. Thank you. Nako, ayan, sige po. Maraming salamat po sa inyong oras. Dr. Roel Aparato, Division Chief ng Medical Services Department ng PCSO. Thanks, Doc. Happy weekend. Nako mga kapatid, dito na po nagtatapos ang ating isang oras na tanungan at sagutan. Mamaya magkita-kita tayo 8:30 ng gabi sa programang Sa Totoo Lang. Kasama ko po dyan sina Juvie Francisco at Chicky Vergel sa 1PH Signal Channel 1. Pero meron po tayong delayed broadcast ng 11:00 ng gabi dito pa rin po sa True FM. Sa ngalan ni Cheryl Cosim, ako ang inyong kapatid Maricel Halili. Sagot kita.